Hello guys! Welcome back to my channel. So today guys, yung video natin ay tayo ay pupunta sa tabi ng ilog. Mangunguha tayo ng gulay. So tayo ngayon ay nasa bakasyon. So papakita ko sa inyo kung ano kasarap ang buhay ng probinsya. Shout out! So, shout out pala sa lahat mga kalaag. So, ngayon guys, patungo tayo sa tabi ng ilog. So, mga kasama ko pala dito guys, yung mga pamangkin ko at isa kong bunsong anak. So, ayan, si kalaag guys, takot sa init. Napakasakit talaga guys ng init. Sobrang mainit talaga. So, ayan, na kami ay pupunta ng ilog. Tatawid kami dyan sa ilog at doon kami mangunguha ng gulay. Yung alam nyo ba yung gulay na pako at saka yung gabi. So, kung alam nyo yan, kung nakaranas kayo yan, just comment guys. Ang sarap ng buhay sa probinsya. Nakakamiss. Kaya ito, kami ay pupunta. So, nagdala pala ko guys dyan ng itak. Kasi natatakot din ako minsan baka may ahas. Alam nyo na, nasa gubat. So, ayan guys, umpisa na natin pagtawid dito sa ilog. Malalaki kasi dito guys yung mga bato kasi itong ilog na to ay malaki. Pag umulan at saka nagkaroon ng baha, sobrang laki guys. So, ayan guys, ayan na yung mga pamangkin ko. Ito palang lupain dito guys, hindi yun sa amin. Ang nakakaganda lang sa probinsya no guys, kung gusto nyo talaga kumuha ng gulay, basta wild na mga gulay lang, hindi magagalit sa inyo yung may-ari ng lupa. Kasi kusa naman yan dyan tumutubo. Kaya wag nyo lang sisirain yung mga pananim nila. Yun lang ang mahalaga doon. Basta kumuha ka lang ng gulay dyan, libre. Ang importante, respetuhin mo rin kung anong mga tanim nila. Yun guys. So, alam nyo ba yung mga kalaag, yung mga yung pako na gulay? Yung pako na gulay, hindi lahat ng bansa, hindi lahat ng lugar mayroon. Pero napakasarap niya at na maraming sustansya. Lalo na pag liluto nyo siya sa may gata or kaya yung kilawin na pako, napakasarap niya guys. Maraming sustansya yan. So, ayan na yung mga pamangkin ko. Nag-uumpisa na maghanap. So, minsan nakukuha nila mga fern. Sabi ko, hindi tayo magdidekorasyon. Magkukuha tayo ng gulay na kakainin natin. Minsan kasi yung pako at saka fern, parehas lang yan. Yung pako din fern yan in English, but they are family, pero yung ibang fern, hindi naman yung nakakain. Yung pako lang ang nakakain. So, kung maghahanap na kayo guys, kung hindi nyo yun alam, kailangan din mabusisi kayo maghanap, magtingin kung nakakain ba yan o hindi. So, yun guys. Ang English pala ng pako ay fiddlehead fern. So, yun pala siya. So, marami siyang sustansya. So, yan guys, yung mga pamangkin ko, ikot-ikot, naghahanap. Minsan din natatakot din ako umapak dun sa mga damo kasi baka may ahas. Pero, hindi naman siya siguro titirhan ng ahas dyan kasi medyo malinis-linis naman siya na inanuhan ng mga tao, yung may-ari. Kakukuha pa lang nila ng niyog para gawing kopra. So, kaya yan guys. Ikot-ikot muna kami, tingin-tingin kung makakakuha kami. Ayan, meron naman. Paminsan-minsan meron. Kasi marami din dito guys ang kumukuha. Hindi lang isa, dalawa. Yung mga tao dito na dumadaan talaga kumukuha din. Minsan sinasadya talaga to dito para puntahan, para kumuha. So, ayan, may naroon na kaming nakuha. Tapos, so, ayan guys, marami-rami na rin. Meron na rin kaming nakukuha. Tapos, yan na yung fern na pako. So, ayan, ikot-ikot, tingin-tingin kung meron pang iba. May tagahawak ng mga nakukuha namin. Tapos naman, yung mga pamangkin ko at saka yung yung anak ko, sabi niya meron dito marami. Ayan, tumatakbo na yung pamangkin ko para daw unahan sila sa pagkuha.
Kaya napakasaya, banding din ng pamangkin ko at ng anak ko dito. So minsan din, alam nyo guys, dapat din tuturuan natin yung mga pamangkin natin, or anak natin na kung gaano kahirap kumuha ng gulay, kung paano maranasan din nila. Kasi ngayon, ang mga bata talaga ngayon, iba na yung sitwasyon nila kasi sila ay nakatutok na lang sa gadgets. Kung gusto nyo maaliw sila, na para hindi na lang sila nakatingin sa mga cellphone, dalhin nyo sila kung saan na maaaliw sila, na mawawala yung atensyon nila sa cellphone. Pwede dalhin nyo sa laro, or punta kayo sa ilog, maligo. Kasi dito guys, katapos namin dito manguha ng gulay, ay doon kami nabagsak sa pagliligo sa sapa. Kasi nag-i-enjoy sila na maligo, kaya ayan. Ha, bali mo ni salug. Salugad kay surupay. So ito na. Paghinay. Baka din na Ash. Ayaw nga kilikid. Matay. Karabong. So, ayan na guys yung mga bata. Pagkatapos manguha ng gulay, ayan, naligo na. So, dito kami sa may hangin. Kaway! Say hi! So, ayan guys. So, dito kami na punta na sa last station namin ay ang maligo sa sapa. So, yung mga pamangkin ko at anak ko nag-enjoy na maligo.
Alam nyo guys, kahit tirik yung araw, sobrang lamig ng tubig. So ayan, sila ay hinahamon ako na maligo. So ayan, sinisit up ko yung cellphone ko, baka malaglag. At ako'y maliligo, kumari. Pero hindi nyo alam na ako ay magtatampisaw, kumari, parang maliligo dyan. Masarap ng balikan yung mga bata pa kayo. Na kayo ay naglalaro sa ilog, nagtatalon-talon, at maliligo. Dito sa amin kasi guys, ayan, malawak yung ilog. Tapos malamig yung tubig. Sarap maligo dyan. Naaalala ko yung bata ko. Kami naliligo na walang damit. So, ayan na si Madam Laagan. Ayan na, kunwari guys. Siya ay maliligo. Pero hindi nyo alam, siya ay lumululang para umihi. So, ayan. Pero guys, tingnan nyo lang paano ako maligo. Tapos, tingnan nyo kung matagal ba o saglit lang. Yan lang. Tapos, wala na. Kasi sobrang lamig ng tubig. So, doon ako sa bahay, napatuloy na maligo. Yung mga bata talaga, mag-i-enjoy talaga sila maligo. Siguro after ilang years ako nakabalik para maligo sa ilog. Kahit malapit lang kami sa ilog, hindi naman basta laging naliligo dyan nung tumanda na, nung bata pa everyday. O, diba? Tapos na. O, saglit lang. Kunwari naligo lang, pero yun lang. Saglit lang. Takot. So, ayan sila. Sila ay nagpapaunahan. Kung sino mauuna sa kanila. So, wala, kay damo naman itong buho. Tapos maligo, ayan. Gusto ko nila gumalang kung saan. Hoy, kiray na. Tayo. Tara na. Nilalamig na. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. Sige na.